Hello, good morning mga ka-riders or good day mga ka-riders dyan. Ngayon i-review ko yung nabili kong Well-Top EDS electronic shifter. Bali na-rides ko siya last week. Umabot kami ng na-rides ko siya ng 106 kilometers hanggang malapit sa Jerusalem. Doon muna tayo sa looks niya. So ito yung locks niya. Yan. Yung itsura niya. Focus mo na yan. Yan siya. Nakakabit na sa bike niya. Tapos ito yung cockpit niya na may hawakan. Yan pag nakaharap sa'yo. Medyo balikwas ng konti ito, parang kaganon. Tapos yung performance niya, napaka-responsive. Ang bilis ng shifting niya, wala akong masabi. Mapapansin nyo, isang pindot ko lang, halos magkasabay sila. Yan, pati itong 50. Ang bilis. Ayan. Tapos yung hindi ko lang yung mga napansin ko na hindi ko gusto sa EDS na to, sa Well-Top na to, itong hawakan. Yung rubber niya masyadong matigas. Napansin nyo, sobrang tigas nito. Ito medyo maliit ng konti kaysa Shimano. Yung Shimano kasi malaki ito. So malaki ito sa Shimano. Kasi medyo maliit. Kapag galing ka sa Shimano tapos gagamit ka ng Well-Top, maninibago ka sa kamay mo. Parang naliliitan ka. Tapos ang isa pang problema nito, kunwari magbe-bleeding ka, ang access kasi ng bleeding holes nandito. So yung pag tanggal mo ng ganito, mahirap. Sobrang tigas. So ang ginawa ko, yung Allen wrench isinukso ko dito. Tapos parang pinray ko siya ng ganun para ma-access ko yung butas niya dito. Kasi sobrang tigas yun. Tapos ang isa pang nakikita kong problema niya, itong brake medyo maingay pagka kunwari nalulubak ka. Kasi sobrang lambot nito napakalambot. Pag nalulubak ka, parang maririnig mo ganun. Parang may maririnig kang ganito. Yan, parang gaganon siya. Pag malulubak yung bike. Siguro may kailangan lang siguro higpitan dito o para sumikip yung pares lang sila dito. Yan ang maririnig mo pagka malulubak ka siya. Ganon din naman sa Shimano. Pero mas manunotice mo yung ingay nito pag nalulubak ka sa Shimano. Ang Shimano, kunti lang, hindi gano'n ka lakas at medyo lakas ng kunti. Talaga mapapansin mo lang, Saka itong dito, yung unang nabili ko ito, medyo maingay din ito, maluwag din. So ang ginawa ko, mayroong pasikipan dito, saka dito sa ilalim. Tinanggal ko, tapos sinikapan ko, hindi okay na siya. So yun lang yung nakita ko. Kunting problema lang naman, magagawan din ng paraan. So ang ginagawa ko na lang, pag malubak, inahawakan ko lang ng kunting ganun. Hindi ko na po full brake, parang inaano ko lang siya na hindi siya mag-ingay kung malulubak siya, parang ganun. Makikita nyo para din siyang Shimano o kaya SRAM o yung tsura niya. Nga lang hindi natatanggal. At isa pa palang nakikita kong isa rin problema. Hindi naman problema pero parang hindi ko type sa kanya. Itong dito sa dito pakita ko dito. Makikita nyo. Itong malabo. Itong lagayan ng saksakan ng charger, ang hirap ibalik.
hindi basta nababalik. Kahit anong ano mo, hindi masyadong mababalik. Yun lang, yan, ganito lang yan. Kailangan hanapin mo talaga yung ano na hindi lagi nakaganyan, nakabukas. Ewan ko, kung malalagyan ng tubig o anong mangyayari. Yun lang. Tsaka itong dito naman sa harap, okay naman dito. Yan, may babalik mo siya. Yan, ibabalik mo. Sa likod, mahirap. Kailangan hanapin mo talaga yung butas niya na may babalik mo siya. Ano pa ba? Saka sa pagtuno nito, napakabilis lang naman. No, ikinabit ko to, ako lang nagkabit nito. May kunti lang akong gamit, tas nagtingin ako sa YouTube paano siya ikabit. Basta meron ka lang kunting knowledge sa pagkakabit ng ano, ng makikita mo naman sa YouTube, madali lang. Tapos yung pagka-tuning nito, install ka lang naman ng apps na application ng Welltap. Tapos madali lang namang ituno doon. Ipapakita ko rin sa inyo paano ituno yung ano, itong ADS. Simple lang. Kaya kung ano, kung gusto nyong subukan ito, wala akong nakikitang malaking problema. Napaka-responsive naman niya. Saka kung kinakapos sa budget, okay nitong pamalit sa ano, sa Shimano kaya SRAM o kaya yung ano, ibang DI2 na shifter. Group set pala. Mukha din naman siyang DI2, di ba? Saka mas mura ito kaysa sa DI2. Ito, nabili ko ito nasa mga 3,000 shekel lang, nasa mga 45,000 pesos siguro, ganun. Yung Shimano, hindi ako nagkakamali, nasa mga 90 to 120 yung Shimano 105 at saka yung Ultegra, medyo may kamahalan. Tapos yung ibang group set umaabot pa ng hanggang 200,000. Kaya kung medyo nagtitipid, kulang sa budget, kung nagtitipid at kulang sa budget, okay na tong pamalit sa mga ibang group set. Satisfied naman ako sa ano, sa performance nito. Kasi nung ni-rides ko siya ng umabot kami ng 105 kilometers. Wala akong nakitang problema niya. Okay siya. Meron din itong ano, settings na kunwari pang racing, mas yung pang racing na seating niya, mas mabilis ang ano, shifting niya. Nga lang mas malakas daw yun sa baterya, pero ito kasi naka-regular settings lang ito ngayon. Saka yung baterya niya hindi ganun kabilis maubos. Ang nabasa ko doon sa manual niya, hanggang kung hindi ako nagkakamali, hanggang 8,000 shift ang isang charge. So napakadami ng shift yun, ilang kung araw-araw ko nagra-rides, ilang araw na yun bago malobat. Nung ginamit ko ito, nabawasan lang siya ng ano umakyat kami ng bundok, bali 106 kilometers, nabawasan lang siya ng 3% sa baterya niya. So hindi ganong basta-basta malubat. Magtatagal yung bago malubat. So ano pa ba yung ano? So yun lang, nandito ako ngayon sa mga buildings. Ayan. Nandito ako ngayon sa mga buildings yan. I-review ko yung ano. Yan, kung may nakalimutan ako na banggitin, comment lang kayo down below.
So ito yung review ko ng Welltop EDS electronic shifter. Yan. Kakabit kay Orbia. Magtatanong kayo anong model nitong bike ko. Orbia Orca M30. Ang model na to. Okay.